Sabi ko nga, ako po ay handa pong makitulong po dyan dahil handa po ako makinig at umintindi ho ng mga pangangailangan ng bawat Pasigueño. Yan po yung magandang talent na meron ho tayo dyan. At syempre po, sa pamumuno po ng Mayor Pico, sino ang ating congressman? Yun, perfect. At sino naman ang ating vice mayor? Yan, napakagaling. Eh syempre gusto ko, may kasamang palakpakan. Sino ang ating mayor? Napakaganda. May isa lang akong sabihin sa inyo. Kung alam niyo yung dating sinasabi, pagkakalbo, pendong, tama? Mamu Martires! Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ano ba kayo kanina sa kabila? Wala. Ngayon lang. Hinihintay ko lang. I saw the lights on the night that I passed by your window. I saw the flickering shadows of love on her back. Ang giting ng Pasig at tama po kayo, tatay ko po si Yoyong Martires. At hindi po Delilah yung pangalan ng nanay ko. Magandang hapon sa lahat po na nandito, Tita Sila, sa lahat po ng taga-market, sa lahat po ng residente dito. Maraming salamat sa inyong oras at panahon na inyo pong ibinigay ngayong hapon. Bilang isang konsihal po, nais ko pong magpasalamat sa inyo. Nakakahawa po ang boses ni MC. Nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Ayan, dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na kayo po ay mapagsilbihan mula po ng 2022. Maraming salamat po sa inyo. Ang trabaho po natin bilang isang konsihal, ay Tita Cory, magandang hapon po, ay gumawa po ng ordinansa at mga resolusyon na sa positibong paraan makakapagpabago po ng ating mga buhay. Tayo naman po ang naiatas po sa atin ay yung Committee ng Appropriations or tamang pagpupondo po ng lungsod ng Pasig. Kaya unang-una pong ginawa natin, binuksan po natin. Hindi lang po ang pondo ng lokal na pamahalaan, pati na rin po ang mga barangay. Inulan po natin ang lahat ng Pasigueño sa tamang proseso. Dahil parte po ito ng transparency at accountability ng good governance po na ating pong itinutunan. Yan po, at role din po natin para maging sustainable dapat lahat ng mga programa at proyekto at serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. Senior citizens, sa solo parents, sa persons with disability, lahat po yan sisigurado po natin na mapondohan at pangmatagalan po ang mga programa na yan. Sa ngayon po, ang lungsod ng Pasig ay meron na pong 22.3 billion pesos na budget sa taong 2025. Dahil po yan sa mga taxpayers po natin at sa inyo pong lahat. Isa rin pong dahilan ng pagtaas po ng populasyon natin. Pero may tamang paggastos po niyan. Hindi naman po yan parang kukuha lang tayo sa bangko at bibili po sa tindahan. May tamang paggastos niyan dahil mahigit 1 milyon o kulang-kulang 1 milyon na rin po ang bawat Pasigueño. Yung tamang paggastos po niyan, sinisigurado po natin na wala pong korupsyon. Wala pong napupunta sa mga politiko at higit sa lahat sa mga reformang ginagawa po natin, ay wala pong utang na loob ang Pasigueño sa bawat politiko. Ibig sabihin, lahat po yan ay pondo ng taong bayan, kaya kung may dapat tayong pasalamatan, yun po ay yung bawat Pasigueño na naninirahan po dito sa ating lungsod. Siyempre, sa pangunguna po yan ng number 1 sa balota na Congressman Roman Romulo. Ang number 4 po natin na mayor sa balota, Mayor Vico Soto. At ang number 3 po, Vice Mayor Dodot Shahorsky. Diba? Tama? Ano pong sabi ng 143?
Siyempre, may 1 at 4 dyan. Number 14 po sa balota, ang pinagsamang pagmamahal at pag-asa po ng ating lungsod bilang konsehal. Councilor Maro Martires, Barangay de La Paz, magandang hapon. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyo. Tapat gaway na serbisyo, Konsehala Angelou de Leon De La Paz! Buong araw na tayong magkasama, De La Paz. Maraming salamat sa napakainit ninyong pagtanggap. Of course, to Tita Consi Cory nandyan. At kanina, meron din ako nakikita naglalakad from Christine. Nakita ko kayo, naabutan ko kayo. At syempre, meron kami mga special guest dito mula sa aming market. Fed, ayan si Mami Sila. Maraming salamat at sa lahat ng kasama niyo mula sa aming market. De La Paz, maraming salamat dahil tunay na nararamdaman namin ang pagmamahal ninyo sa giting ng Pasig. Maraming salamat po. Meron ba nag-tricycle papunta lang dito para makapanood ng ating co-host? Maraming salamat sa effort ninyo po talaga. At unahin ko na po, dahil noong 2022 po, ako po ay pinanalo niyo at binigyan niyo po ng tsansa para maging konsehal. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sana hihiling ako, pwede ba, De La Paz, round 2 tayo bilang konsehal? Pwede po ba yan? Yan. Alam ko naman ho na ako po ay napapanood yun sa TGIS. Tama po ba, mga batang 90s? Ay, yung iba naman, pulang araw ang napanood sa akin. Yes! Okay, huwag niyo akong tawagin Carmela Borromeo. Nananampal ako pag sinatawag ako Carmela Borromeo. Senyora, gusto na! Di ba, ganyan, yan. Wag na yun. Pero dahil yung TGIS po na naabutan nyo, thank God it's Sabado. Pero ako po, nung umupo bilang konsehal, ibang TGIS naman po ang pinakita ko sa inyo. TGIS, tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi po puro salita. Alam naman po namin kung pina-follow niyo po kami sa mga Facebook pages namin at yung Sangguniang Panglungsod, alam niyo na napakarami pong ginagawa ng mga ipinanalo niyo noong 2022. Kaya naman po, ito yung tinitindigan namin. Gawa, hindi lang puro salita. At syempre, ina, na mag-aalaga sa mga kabataan, sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga solo parents na dapat pinagtatanggol natin sa mga bastos. Dahil balita ko sa De La Paz, hindi lang bawal ang bastos. Ang balita ko sa De La Paz, galit sa mga bastos. Yung kasi yung sinasabi nila sa akin nung nag-house to house kami. Kaya naman, kailangan nating tindigan yan. At syempre, hindi lang naman po sa kababaihan, bilang respeto sa tao at bilang respeto sa tama, dapat yun ang pinaglalaban natin. At syempre, ang S, ang servisyo, hindi ho mapapagod at laging nakangiti tuwing nagseservisyo dahil tunay naman na napakasarap paglingkuran ng mga Pasigenyo. Kaya ito pong dadating na halalan, hihiling ho kami ng suporta at boto ninyo at tiwala ho muli para ho magkaroon ng pangalawang pagkakataon ako po bilang konsehal. Dahil ito pong mission namin ngayon sa giting ng Pasig, alam niyo po, tulad din ng sabi ni Consi Maro, hindi na po ito laban ng kahit na sinong politiko. Hindi na po ito laban ng mga personalidad lamang. Hindi na ito laban ni Mayor Vico, ni Vice Mayor Dodot, ni Congressman Roman Romulo, or kami ng mga konsehal. Ang laban na ho ng giting ng Pasig, itong 2025 na darating na Mayo, ay laban na ho ng prinsipyo. Prinsipyo ng mga Pasigenyo. Prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, ang good governance, na alam ko dito sa De La Paz, ramdam na ramdam ang good governance. Tama po ba? Kasi anong kamay lahat na nakakaramdam ng good governance? Alam po natin yan at nararamdaman natin ang mabuting paggogobyerno. Ang prinsipyo ng bukas na pamahalaan at ang prinsipyo ng may pananagutan, hindi lang po sa taong bayan, kundi pati sa batas. Meron din po tayong prinsipyo ng integridad dahil sa giting ng Pasig, puro katotohanan lang po ang ginagawa namin at sinasabi namin dahil kami po ay may mga resibong pwedeng ipakita po sa inyo. At ang pinaka-paborito ko pong prinsipyo ng giting ng Pasig, alam niyo po kung ano?
ang prinsipyo ng pagkapantay-pantay ng bawat Pasigenyo. Yan ang pinaka-paborito kong prinsipyo ng Giting ng Pasig. Kaya ngayon po, itong pangalawang termino, ang misyon na po natin, kasabay ho ng pag-unlad ng Lungsod Pasig, ang pag-unlad po ng bawat Pasigenyo. Yan na po ang magiging misyon natin. Kaya sana ho sa darating na eleksyon, huwag niyo pong kalimutan ang aking numero, nakahugis ko. Oh, kayo na ho nagsabi talaga. Talagang naniniwala na ako. Yeah. Huwag niyo na ako pasayuin ng 8-8, hindi ko ho gagawin. Pero sana ho, huwag niyo kalimutan, number 8 po sa balota, Angelo De Leon. At sana ho, para hindi niyo talaga makalimutan, lahat ho tayo maganito. Alam niyo to? Ready, set, go! 8! So sana huwag niyo kalimutan, pero hindi lang po ang numero ko ang dapat hindi niyo makalimutan. Dapat ho, lahat ho ng numero ng Giting ng Pasig. Pwede po ba yon? Dahil ang alam ko, ang ipapanalo ng De La Paz sa darating na Mayo ay Giting ng Pasig. Dahil vote straight, Giting ng Pasig ang De La Paz. Maraming salamat po. Mabuhay tayo mga Pasigenyo. Mabuhay ang Lungsod Pasig, and God bless us all. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat. Tama, huwag tayo maniniwala doon, diba? Alam naman namin matatalino ang Pasigenyo. Pero nakakasama lang ng loob, diba? Kasi syempre, isipin ninyo, swerte po tayo, meron tayong gantong meron. Diba yun yung sinasabi, pag nalaman kayo taga-Pasig, ang swerte ninyo, ang galing ng mayor nyo. Ito na lang, para po at least malaman din ninyo. Kasi minsan, pag sinabi natin, okay, magaling si Mayor, magaling si Mayor. Bakit magaling si Mayor? Ito, bibigyan ko yan ng example. No? Based na lang po sa accomplishment. In 2019, ang budget po na minana ni Mayor Vico was 10 billion. Narinig niyo na po kay Councilor Maro. From 10 billion, nag-pandemic pa tayo in between. At during the pandemic po, nagbabaan ang koleksyon ng mga lungsod sa kapitbahay natin. Pero ang Pasig po mga, from 10 billion ngayon, 22.4 billion na po ang ating budget. Ganun po yung mama ng ating lungsod sa loob po ng 5 taon. Ngayon, bakit importante yung lumaki yung budget natin? Lumalaki yung budget, ibig sabihin ko, dumadami yung proyekto, programa para sa taong bayan. For our senior citizens na po, unahin natin, social services po natin. For our seniors po, marami pong senior dito, di ba? Yung mga senior natin, ang programa natin, noong araw, bago umupo si Mayor Vico, aminin po natin, hindi lahat ng senior citizen po nabibigyan ng benepisyo na galing po sa ating lungsod. Pinipili dati, kung kakampi ka, meron ka, kung kakalabang ka, wala ka. Tama? Under Mayor Vico, lahat ng senior natin, kasama sa benepisyong matatanggap. Na may batas na rin po kami at mai-implement na po ngayong taon itong coming academic calendar. Binalik na po natin ang GMRC sa grades 1 to 6 as a subject and values education 7 to 12. Sa totoo po, no, kawawa rin kasi po ang kabataang Pilipino, kabataang Pasigenyo. Kasi minsan po talaga dahil sa teknolohiya, nasasanay na po siya na manood ng YouTube o kung ano man na sa social media. Alam natin ang totoo. Hindi naman lahat na mapapanood mo sa social media o baka nga karamihan ay kailangan, hindi naman totoo lahat eh. Kaya sabi nga natin, talaga napapanahon na yung GMRC. Bakit rin? Kasi tutol tayo dito po sa Pasig. Ito po, Pasig is an old city talaga eh. Munisipyo po talaga to dati. Sa totoo dito po, dati bago siya nawala, nakausap ko rin po yung dati nating vice mayor dito. Ang kinikwento niya sa akin noon, dati raw si Vice Mayor Cayton. Kinikwento sa akin ni Vice Mayor Mike Cayton noon. Sabi niya, Kong, alam mo dito sa Pasig, lahat ng tao kilala namin. There was a time raw malalakad mo ang buong Pasig, kilala mo ang bawat bahay. Dito po, nakausap ko nung a few years ago yung Concepcion family. Kinikwento rin po niya sa akin nung mga apo na. Sabi niya sa akin, Congressman, dito pag Pasko dati, lahat kami umiikot-ikot sa bahay-bahay, namamasko, parang masaya talaga. Dito, maliitong community. Meron tayong ugaling Pilipino, ugaling Pasigenyo.
Yung ugaling Pasigueño po natin, marunong po tayo makisama sa kapwa. Hindi po tayo nag-aagrabyado ng kapwa. Hindi po tayo nagsasalita ng fake news. Hindi po tayo naninira. Yan po ang ugaling Pasigueño. Ang ugaling Pasigueño po, marunong rumispeto. Marunong rumispeto ng bata, marunong rumispeto ng matanda, at rinerespeto rin niya ang sarili niya. Pero lalong-lalo na sa ugaling Pasigueño, marunong rumispeto ng kababaihan. Pagka hindi ginagawa yun, may isip mo na baka hindi talaga Pasigueño Kasi bakit wala yung ugaling Pasigueño? Alam niyo po, may nagtatanong nga sa akin Congressman Romulo, bakit yung batas na yan ginawa mo lang sa mga paaralan? Bakit para sa mga estudyante lang? Hindi ba dapat ay may refresher course rin yung mga politiko? Yung ibang mga matatanda? Para bago kumampanya, alam naman nila kung ano ang good manners, right conduct. Dapat alam po nila na hindi tama na manira ng tao, lalong-lalo na kung fake news. Pero sa ngayon po, basic education po ako, nandiyan lang yung GMRC. Huling batas po na babanggitin ko, napansin ko kasi po dito sa ating lungsod, kahit sa likod, okay lang po. Gimana dito sa kanan, mataas pa ba ang enerhiya natin? Yung mga nakaupo, ayos na po kayo. Yan po yung mga nakaupo, kayo po yung maaga kanina. Kaya nakakuha kayo ng VIP seats. Ayan. Wala pong upper box dito, pero may mga paniki. Nakita ko. Kapakaw, maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ayun din po sa inyong mga barangay officials. May bisita pa tayo galing Manggahan. Anak ng Manggahan yan. Maraming salamat. Alam mo, aminin ko po, huwag ko kayo magalit sa akin pero aminin ko po sa inyo nung nag-set po kami ng schedule dito sa dito po inaasahan ng dito marami ang dadalo po sa focus namin. Akala ko baka mga 50 lang. Okay lang din naman. Pero nagulat po kami, ang dami po ninyo. Kanina, habang nakupo po ako, binalan ko po kayo. 246 po kayo. Hindi pa kasama yung mga bata sa bilang ko. Hindi pa kasama yung mga palengke. Pag kasama sila, baka mga 300 na po tayo. May bisita pa tayo galing Market Federation po natin. Nandiyan po yung mga Vendors Federation po natin. Maraming salamat po. Narinig po natin ang mensahe ng ating butihing congressman. Siguro sa congressman, dalawang isip pa. Congressman Roman Romulo, number 1 sa ating mga balota. Pero naalala niyo po nung una kami bumisita ni Tom Roman noong 2019. Bumiikot po kami. Research, isalis ng mga OWA, iba't ibang samahan. Totoo lang po, tinataguan po kami. Minsan, kahit yung mga gusto kami supportahan, nagtatago, tinatago namin, bakit? Pasensya na, Pong. Pasensya na, Bigo, sabihin sa akin. Kasi, pag nakita daw na magkasama tayo, mababawasan daw yung ba yung samahan natin, pagpasko. Pinilahan ako ng mga kontraktor. Tinanong nila ako, Mayor, ito na yung mayor ngayon, sabi, kasi mga kontratista sila ng previous ito na yung mayor ngayon, sabi sa akin, paano ba kami makakakuha ng mga kontrata, sabi sa akin. Magkano ba yung kailangan namin ilaan na SOP, sabi nila, gano'n, ilang porsyento ba? Simple lang yung sinabi ko, hindi naman ako nagalit ng panahon na yun, kasi alam ko kalakaran talaga yan. Pero simple lang yung sinabi ko sa kanila, mula ngayon, ang ilalaan yung SOP, manalo man kayo sa project, ay 0%. Hindi tatanggap ang mayor nyo ngayon.
Mag-bid kayo ng maayos, pwede kayong manalo. Basta tama yung bid nyo, kayong pinakamababa, kwalipikado, maayos. Ganyan po tayo ngayon sa Pasig. At dahil po dyan, may kita nyo, mula sa Dinapas hanggang sa ibang barangay natin, nagsibabaan yung presyo ng mga kontrata dito sa lungsod ng Pasig. At ngayon nandito na po tayo. Inayawan na natin yung takutan. Tinalikuran na natin yung palakasan. Matagumpay tayo sa paglilinis ng ating pamahalaan. Hindi pa perpekto pero malayo-malayo na yung narating. Bubunga na yung mga pinaghirapan natin. Yung mga nabanggit kanina, sa totoo lang po, alam niyo naman pag malapit ng election, pag-campaign period. Ngayon po ay day 12 ng campaign period. Tama po, no? Day 12. Alam po, hindi masyado halata, kasi yung iba parang isang taon nang nangangampanya. Pero day 12 pa lang po ngayon ng campaign period. Ngayon, dapat talaga ano ba yung sasabihin ko? Nakakalimutan ko tuloy. Ano nga ba yung sinasabi ko? Nakalimutan ko talaga. Bakit yun? Ha? Hindi yun. Hindi tayo naikinig eh. Rewind mo. Ano ba yung sinasabi? Kaya kami sa giting ng Pasig, ang bilin ko, lalo na sa mga konsehal natin, bilin ko sa kanila, hanggat maaari, huwag tayong mangako. Kasi ang kandidato, ang tendency po niyan, ipapangako sa inyo ang langit at lupa para lang makuha ang inyong matamis na ulo. Tama po, di ba? Pag ganun yung reaction. Sabi ko sa mga, hindi tayo ganun, di tayo mangako. Iwasan natin yung mangako na mangako. Kasi yung mga Pasigenyo, lalo na dito sa Dinapas, hindi naman nakukuha sa pandobola. Madali ba kayong bulayin? Hindi po. Hindi, totoo po yan. Kaya, iniiwasan po namin yun. Sabi ko sa huwag mangako. Mula 2019, 2022, gano'n na po. Kung narinig niyo po ako magsalita, iniiwasan ko talaga yan. Kaya ngayon 2025, ako po ay nangangako sa inyo. Ay! Ano ba? Gulo niyo ah. Nangangako po ako na ngayon 2025, hindi pa rin po kami mangangako. Basta, ang gagawin po namin, pag nakita namin na may pwedeng gawin, may kayang gawin, o kailangan gawin, gagawin na lang po natin. Di na kailangan maraming sabi-sabi pa. May dialysis center po natin. Alam niyo po ba na isa yan sa pinakamalaki sa buong Pilipinas? Kung hindi ako nagkakamali sa mga operational ngayon, nasa pangalawa yan sa pinakamalaki sa Pilipinas. Pinangako ba namin yan noong 2019 o kay 2022? Hindi po. Pero nakitang kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yung nabanggit kanina ni Vice Mayor Dodot, PCGH upgrading, yung cardiac catheterization lab, nasa 80 million pesos po yan. Yung upgrading ng Child's Hope para maging General Hospital, para madoble yung bed capacity yan. Pinangako ba namin yan noong 2022? Hindi po. Pero nakitang pwedeng gawin at kayang gawin, ginawa na lang po natin. Yung pagtaas ng bilang ng scholar mula 11,000 papuntang 25,000, may Pag-asa scholarship program ka. Pinangako ba namin yun noon? Hindi po. Pero ginawa na lang po natin. Local senior pension 2022, bagong programa. Pinangako ba namin na i-expand siya para makasama na yung mga below 4,000 na may maliliit na SSS? Hindi po namin pinangako yan. Pero nakita na pwedeng gawin at kaya na natin gawin, ginawa na lang po natin. Ganyan tayo sa lungsod ng Pasig. Di na kailangan maraming sabi-sabi pa, basta gumagawa na lang po tayo, nagtatrabaho na lang po tayo. Wala nang pangako. Diretso trabaho na po tayo. Saka sa mga palad, may iilan po na para makikita niyo naman po sa mga aksyon sa kasalita eh. Lalo na sa aksyon. Makikita niyo naman po na para bang gusto nila tayong umatras. Para bang mas gusto nila din sa lumang kalakaran. Kung ako po yung tatanungin ninyo, baka may kanya-kanyang teorya po kayo. Pero kung ako po tatanungin ninyo, tingin ko, gusto nilang umatras tayo dun sa lumang kalakaran dahil mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Maaaring nakaupo sila noon.
yung mga porsyento. Maaaring sila yung kontratista na nagpamayaman sa substandard, nagpayaman sa lutong bidding. Maaaring sila yung mga nakadikit doon. Pero tayo po mga Pasigenyo, sa pag-iikot namin sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Pasig, hindi lang po ngayong campaign period, alam niyo naman, lalo na kami ni Com at Vice, araw-araw po, 6 years na po akong araw-araw, hindi lang 6 years, mula akong sila po, araw-araw po kami nag-ikot sa lungsod ng Pasig, hindi lang campaign period, at nakikita po namin na sa Pasig, ayaw ng mamamayan na paatras ang ating takbo. Kailangan dire-diretso po tayo. Gusto natin umuusad po tayo at hindi umuurong. Gusto natin dire-diretso, hindi kaliwat kanan. Kaya napaka-importante rin po na kasama natin ang mga taong nasa harapan po ninyo ngayon. Noong 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng mga mas matitibay na kasangga. Noon, naglalakad pa nga ng Pogo sa loob ng City Council eh. Pero mula 2022, tinulungan niyo po ako, binigyan niyo ako ng matitibay na kasangga. Alam niyo, yung una ko pong tinanong, yung nag-a-apply sila sa Giting ng Pasig. Ito, mga konsyal po natin, nandito, 3 sa kanila, incumbent. Apply sila 2022, yung iba 3 bago, kasama po natin ngayon 2025. Iba? Una ko pong tinanong sa kanila, nung nag-a-apply po sila para konsyal ng Giting ng Pasig. Kala ko isang pindot mo na. Ba't nyo ba gustong tumakbo? Ano bang intention ninyo? Anong pakay ninyo? Kasi kung gusto nyo lang magpayaman, hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig. Kung akala nyo kakapalang wallet ninyo sa konseho, ay hindi kayo bagay sa Giting ng Pasig at hindi rin mangyayari yan. Pero kung magka-direksyon tayo, kung pareho tayo ng vision, kung pareho tayong naniniwala sa isang malinis na pamahalaan, at kung handa tayo magsakripisyo at lumaban para sa pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno, ay pwede kayo sa Giting ng Pasig.